hello po mga ka-greenie. Good day po mga ka-greenie. Good morning po. Maaraw na umaga po sa inyong lahat. Maaraw po dito sa amin. Lumabas po si Haring Araw. Ayan po. At merong nagpapaaraw po dito banda. Kasi dun po sa ilalim, wala pang araw. Ayan po. Kailangan po sila maarawan ng morning sun dahil mga bagong ripat ko sila ng mga cactus at naulanan sila. Baka po magkaroon sila ng stem rot. Mamatay sila kapag hindi po sila naarawan. Kasi mamaya pa po magkakaaraw dyan. Kaya, yan, dito muna sila. At ngayon, nagtingin-tingin po ako ng aking mga succulent. May napansin po akong mga nagmashi. Ito po yung mga mashi ko na mga succulent ngayon. Yung mga malalaki po, nagmashi siya. Ayan po. O, si Cat's Claw. Sad kasi ilan na nga lang yung leaves niya. Tatanggalan pa natin kasi mashi. Sad naman. Ayan po yung nangyari sa kanya. At yung mga iilan ko rito, yan. Yun yung mga kapag bagong ripa talaga or bago sila, nagmamashi talaga sila kahit anong gawin ko. Basta, ang sa akin naman, ang importante, hindi sila mamamatay, mashi lang. So, matatanggalan lang sila ng mga ilan leaves. Pwede na yon kaya sa mamatay sila. Agaya nito, tatanggalin ko yung mashi niya kasi basa nga yung leaves niya. So, kapag basa yung leaves niya, pwedeng mabasa din yung stem niya. So, kailangan natin siya tanggalin. Kagaya po nito, basa yung kanyang leaves. Hanggang dun po sa stem yan. Kailangan natin siyang tanggalin kasi magkaka-epekto ito sa stem niya. So, posible na mamatay yung stem niya or magmashi din yung stem niya kasi hanggang dito yung yung mashi ng leaves niya. So ito yung mashi, ayan po. Mamasa-masa, parang bulok. Ayan. Ito bulok na talaga siya, ayan. Kailangan natin siya tanggalin. Maapektuhan kasi yung kanyang stem. So ito yan. So maliit na yung ating Cat's Claw. Lumiit na siya. Ganyan nangyari sa kanya. Kailangan kasi natin siyang tanggalin. Pero may iba hindi sila nagtatanggal. Inaantay lang nila madry. Ako kasi tinatanggal ko. Dahil baka pag inantay ko siyang madry, bumaba yung yung basa. Yung mashi ng leaves mapunta dun sa stem, mas lalo siyang hindi mabubuhay or walang matitira. Ito rin, dala to ng ulan. Kaya ayan, nagmashi sila. Tanggalin ko din. Hilain ko na lang konti. Yan, mashi. This one, mashi. Yun po, At saka, ito. Yan lang naman. Dito, ito lang naman. Yung iba, okay naman. Good naman. Yan. Okay na siya. Kailangan ko lang siya matanggal para mag-okay siya. Dito, okay naman. At ito, yung malaki kong dugong, okay naman. Ito, yung aking donkey's tail. Marami na akong tinanggal sa kanya. Ayan po, mashi po talaga siya. Lalaglag ko na lang po sa baba. Kapag nagriripat po talaga ako ng donkey's tail, ganito po talaga yung nagiging problema ko sa kanya. Mashi po talaga siya. Hinahayaan ko na lang siya. Kasi kahit saan ko siya ilagay, nagmamashi talaga siya. Yan po. Hindi ko siya ilagay sa morning sun, sa bright area lang, or sa shaded area lang, nagmamashi talaga siya. So, wala siyang paglagyan sa akin. Ngayon, ang ginagawa ko sa kanya, sinasalang ko na agad siya sa initan para matuyo agad lahat yung mashi leaves niya.
Ayan. Ang aking donkey's tail na pasaway. Pasaway talaga siya sa akin. Ayan o, merong itim yung ano niya, stem niya. Pero parang hindi naman stem rod. Parang kahoy. So, marami na akong natanggal dyan. Ngayon, konti na lang. Kahapon ko pa pala pinagtatanggal yung mga mushy leaves niya. Kasi pag hindi ko siya tinanggalan ng mushy leaves, baka yung stem magka-problema. Ito rin si ghosty. Ganun din siya. Ayan tinanggal ko na nga yung mga nandito niya eh. Meron mga leaves yan na na medyo madami ngayon. Kumunti na lang. Kasi tinanggal ko na yung mushy leaves niya. Ganon din. Nagmamashi din siya. Ngayon lang. Siguro nahawaan siya sa katabi niya. Ito yung aking Tito Buns. Hindi naman ako nagkakamashi na Tito Buns. Pero ayan, may mashi siya ngayon. Pero iilan lang. Ito mashi niya. Basa na leaves. Papunta na sa bulok. Ilan lang naman. Ayan. Kunin lang natin para hindi na sila manghawa pa sa iba. Ito rin yung aking moonstone. Yan, may nakuha kong isa at dalawa, tatlo. Mamashi talaga sila. Naulanan din naman kasi sila. Okay na. Yung iba, okay naman. Etong mga, ayan, yung mga carunculated ko na mga succulent, hindi po talaga sila nagmamashi. Yan yung mga echeveria na hindi nagmamashi. Hindi sila pasaway. At ito, napupuno na yung aking mga succulent. May mga bago na akong dagdag. Ayan po sila. At yung mga old ko na mga unang repot ko, ayan po, mga nagpa-pop up na po sila. Medyo nag-i-stable na po sila. Tanggal lang tayo ng mga damo kasi nagdadamo. Aking dusty rose, ganda na ng aking dusty rose. Yan po. At yung mga nandito, marami na po ako mga lash type at mga bushy type na nadagdag sa aking garden. Ito po yung aking Mendoza. Yan, 2 pot. At yung Ellen. At ito si Choco Moonstone. Ito naman yung aking banana na free sa akin. Maganda na po siya. At ito yung bago ngayon sa akin. Si Horseshoe. Okay naman po siya. Nilagay ko na po agad siya dyan sa aking plant rack. Pinaulanan ko na rin siya. Okay naman. At yung aking Lilacina, Lola, Monstrous na Lilacina. Ito yung aking mga Agavoides. Yan. Yan sila. Okay naman sila. Mga ilang araw pa lang sila pero nilagay ko na sila sa plant rack, pinaulanan ko na at pinaarawan ko na po sila. At yung aking mga Purple Delight, nagbago na naman po yung ayos ng aking plant rack. Before, nakikita mo yung mga una kong niripat, ngayon iba na naman po. Ayan na sila. Nakikita nyo na po yung Purple Delight ko na 3. Ito yung aking Black Prince at yung aking Fred Ives nandito po. At yung aking mga sedum na makukulay, ayan po, si Firestorm, si California Sunset at saka si Golden Sedum. At yung nagtatanong po ng aking Jade, ayan po ang aking Jade. Okay po sila sa afternoon sun, sa morning sun, kahit ano pong sun. Pwede po ang mga jade. Okay po. 2 weeks ko sila bago nilagay dyan. Yan, pinaulanan ko nung nag 2 weeks na sila, pinaulanan ko na, pinaarawan ko na. Okay naman po. Yan.
So, hindi po ako nagdidilig ngayon. Yung dilig ko na ako mismo yung magdidilig, ayan po yung aking rainwater. Kukuha ako dyan pagkatapos magdidilig po ako. Hindi ko po ginagawa ngayon yun kasi rainy season po ngayon sa amin, dito sa area namin sa Manila. So, ang nagdidilig po sa kanila ay pag may ulan po yung nagdidilig. Pero po, ako po, nagkukusa po ako magdilig, hindi po. At saka ngayon, mamasa-masa po yung soil nila, kaya wala po talaga silang dilig. Antayin ko po muna silang mag-dry para sila ay diligan. So, ito yung mga succulent ko ngayon. At ito yung mga old ko na noon pa na matagal, natirang matibay. Kaya mga old sila kasi mga nakalbo, lumiit, pero sinusurvive ko sila para mas kumapal uli sila. Ito po yung mga banda dito, yan, mga bago ko na po yan. Yan sila. Dumadami na po sila. Yung mga malalaki ko, okay naman po sila. May mashi lang at yung aking cat's claw, makakasurvive pa rin naman sila. Ayan. Sana huling mashi na yon para okay na siya. Itong aking Hercules. Okay naman yung aking Hercules. Hindi naman siya pasaway. Kayo, ano po ba yung mga succulent nyo dyan sa inyong garden na kapag naglipat kayo o kapag tapos na kayo maglipat ay nagmamashi? Comment nyo po yan. Usually, ayan po yung aking mga succulent. Kahit noon pa, ayan talaga yung mga nagmamashi sa akin. Mga pasaway sila sa akin. Pero, ang importante, hindi sila patay, hindi sila na stem rot, mashi lang sila. Okay lang po yun. Kasi, magbabawas lang naman po tayo ng kanilang leaves. That's it for today mga Greenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus and succulent, please po, palike po ng video ko na ito, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe. Ana Duran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-Greenie.